Ako si Jonas, isang dating tendero sa Quiapo, Maynila. Dati akong nagbebenta ng sigarilyo, candy, at malamig na tubig sa gilid ng simbahan. Simple lang ang buhay ko noon. Basta may benta, ay masaya na ako. Pero isang gabi, sa lugar na puno ng paniniwala, dasal, at sumpa, may nangyari sa akin na hindi ko akalaing posible sa mundo ng mga buhay. Noong 2019, tuwing hapon hanggang madaling araw, doon ako nagtitinda sa may Quezon Boulevard, malapit sa underpass ng Carriedo. Maraming dumadaan doon, mga estudyante, deboto, at mga taong parang may hinahanap. Pero kapag lumalalim na ang gabi, kakaibang mga nilalang naman ang nagdaraan. Nagsimula ang lahat noong isang Biyernes ng gabi. Alas 11 na yon. Pero marami pa ring tao. Dahil bare months na, madalas daw may mga nawawala, sabi ng ibang mga tindero. Hindi ko pinansin yun, Boss Pao. Baka gawa-gawa lang nila. Pero nang gabing iyon, napansin kong unti-unting tumahimik ang paligid. Ang mga ilaw ng poste, isa-isang pumikit, hanggang tanging ilaw na lang ng kandila mula sa simbahan na lang ang naiwan. Habang inaayos ko ang mga paninda, may lumapit na babae. Maputi yun, mahaba ang buhok, nakaputing bestida. Hindi ko makita ang muka dahil nakayuko siya. Inilapag niya sa mesa ko ang lumang barya, yung kulay pilak na parang luma pa noong panahon ng Hapon. Hindi siya nagsalita, Boss Pao. Pagkatalikod niya, biglang bumalik ang ingay ng paligid. Pero nang tignan ko ang baryang iniwan niya, basang-basa yun ng dugo. Kinabukasan, tinanong ko yung mga kasamahan kong tendero kung kilala ba nila yung babae. Ang sabi nila ay baka raw si Lisa, isang dating tendera rin na nasagasaan sa kanto ng underpass. 3 taon na ang nakakalipas. Naabutan daw ng ulan, nadulas at hindi na nakaligtas. Simula noon, may mga nagkikwento na babalik daw siya tuwing Biyernes ng gabi para mamili. Mula noon, Boss Pao, bawat Biyernes, may kakaiba na akong nararamdaman. Minsan, nakikita kong may mga basang yapak sa sahig kahit wala namang ulan. Minsan naman, may anino sa ilalim ng ilaw ng poste kahit ako lang mag-isa. Isang gabi, Boss Pao, mga alas 12:30, habang inaayos ko ang paninda ko, napansin kong parang lumalayo ang mga ilaw ng kalsada. Ang paligid ay unti-unting nilalamon ng dilim. Ang tanging nakikita ko lang ay ang mesa ko at ang mga panindang parang umiilaw sa dilim. Sa di kalayuan ay may nakita akong larawan ng babae. Nakangiti iyon, pero habang tumatagal ang tingin ko, dahan-dahang nagiging duguan ang mukha niya. Nang lingunin ko ang paligid, may mga tindero pa rin pero hindi na sila gumagalaw. Nakatayo lang sila, parang mga ribulto. Isa-isa silang naglaho, hanggang ako na lang ang naiwan. Nang sumulyap ako sa kanan, may lalaking nakaupo sa may ilalim ng poste. Payat yun, maitim ang balat at pulang-pula ang mga mata.
Nakasimangot siya habang kinakain ang sigarilyong binebenta ko. Oo, Boss Pao, kinakain niya mismo. Parang candy. Nang mapansin kong nakatingin na siya sa akin, biglang bumalik ang lahat ng tunog sa paligid. May mga tricycle, busina, at tao. Pero yung lalaki ay wala na. Naiwan lang ang amoy ng sunog na balat. Kinagabihan, hindi ako nakatulog. Naaalala kong naiwan ko ang lumang barya sa mesa ng tindahan. Kinabukasan, pagbalik ko ay may mga pulis sa lugar. May balitang isang tindero ang natagpuang nakahandusay at wala ng ulo. Sa tabi niya ay may mesa ng paninda. Pero ang laman ay puro lumang barya. Kinilabutan ako, Boss Pao. Paglapit ko, nakita kong sa sahig ay may nakasulat gamit ang dugo. Salamat sa pagtitinda. Mula noon, hindi na ako nagbalik sa Quiapo. Lumipat ako sa lugar sa Pasig Market, pero tuwing Biyernes ng gabi, naririnig ko pa rin ang tunog ng baryang umiikot sa mesa. At kapag lumingon ako sa gilid ng mata ko, may nakatayong babae. Nakaputing bestida, nakayuko, hawak ang baryang luma. Hanggang ngayon, iniisip ko pa rin, Boss Pao, baka hindi lahat ng bumibili ay tao. At baka may ilan sa atin nagtitinda hindi lang sa mga buhay, kundi pati sa mga patay. Ako si Jonas, at ito ang kwento ng tindero sa Quiapo na hanggang ngayon, tuwing lumalalim ang gabi, ay nagtitinda pa rin kahit wala nang bumibili.